Kinagabihan, nagmasid-masid muna si Lloyd sa paligid at siniguradong walang makakakita sa kanya. Saka nagsimulang mag-summon. Pagka-click ng start ay biglang nagliwanag. At nag-umpisa na ang proseso ng pagsa-summon. Namangha si Lloyd sa nakita, pero nadismaya din agad ito. Dahil sa maliit na tila isang makinarya pero napakaingay na pagproseso sa pag-summon. Hanggang sa lumabas ang isang maliit na hamster, na mas lalong ikinadismaya ng ating bida. Aalis na sana si Lloyd at iiwan ang kanyang na-summon. Ngunit tinawag ito ng kanyang summon. At naglabas ng isang papel mula sa bibig nito, at ito ay ang Pudong user manual, at mga sunflower. Ang pulang sunflower ay magagamit para lumaki o maging giant si Pudong. At ang asul na sunflower naman ay para sa pagpapabalik nito sa original na anyo. At bawat sunflower ay nagkakahalaga ng isang RP. Para makita kung gaano kalaki ang magiging transformation ni Pudong ay sinubukan niya ito. Inaasahan niya na at least maging kasing laki ito ng tao, dahil magiging malaking pakinabang niya dito dahil ang mga hamster ay magaling sa paggawa ng tunnel. Pagkakain ni Pudong ng sunflower ay dahan-dahan na itong nag-transform, talsik layo ang ating bida. Nagulat ito dahil sa di inaasahang transformation ni Pudong, na umaabot hanggang 30 feet sa laki. Nagpakitang gilas agad si Pudong sa pagpapakita ng mga skill nito, nang kaya niyang gawin tulad ng paghuhukay at pag-imbak ng lupa gamit ang bibig nito. At dahil dito napasabi ng jackpot si Lloyd, at meron na itong isang heavy equipment. Kinabukasan ay tinipon nito ang mga sundalo ng kanilang pamilya. Ngunit dismayado ito. Dahil sa mga mukhang tamad na sundalo, na kung saan binabayaran ng tatay niya ngunit mga wala namang ginagawa. Pero nagpasalamat pa rin ito. Dahil sa libreng trabahador na maaari niyang magamit para magtrabaho. Sinabi nito sa mga sundalo, na ang pagiging isang sundalo ay dapat gumagawa ng trabaho. Sabay turo sa mga nakatambak na lupa na sinasabi niyang hinukay niya nung isang gabi, pero ang totoo ay si Pudong naman talaga ang gumawa nun, sa loob lamang ng maikling oras. Iniutos ni Lloyd sa mga sundalo na dalhin sa kanyang construction site ang mga lupa, dahil kakailanganin niya ito sa paggawa ng undol. Nahalata sa mukha ng sundalo na di ito sang-ayon sa plano, pero expected niya naman na ganito ang mangyayari. Hanggang sa dumating ang pinuno ng mga sundalo na si Newman at nagtanong kung ano ang gagawin nito sa mga tauhan niya. Si Newman ang isa sa naging dahilan ng pagkalubog sa utang ng Fronteres family dahil sa ipinagbili nito ang mga mahahalagang impormasyon ng mga Fronteres na tuluyang nagpabagsak sa mga ito. Ano sa tingin mo ang aking gagawin? Tanong ni Lloyd. Sumagot si Newman na bilang commander hindi ko hahayaan na utusan mo ang mga kagalang-galang na sundalo para lang maghukay ng lupa. Pero sumagot lang si Lloyd na may pahintulot ito mula sa kanyang tatay, sabay sabi sa sarili. Na hindi lang masaya si Newman dahil sa malapit na itong kumita ng pera na makakatulong sa pagbabayad ng mga utang ng kanilang pamilya. Subalit di pa rin pumapayag si Newman na gamitin ang kanyang mga tauhan at sinabing lalo na kung ito ay para sa personal na mithiin ni Lloyd. Ngumiti lang ang ating bida, at sinabing tama naman ang mga sinasabi mo, yun kung gusto mo matalo na ikinagalit naman ni Newman dahil sa pag-insulto nito sa kanya na pinuno ng mga sundalo. Na mas lalong nagbigay dahilan para mas asarin pa ni Lloyd si Newman. Kaya naman dito ay napagpasyahan na ni Lloyd na hamunin si Newman sa isang duel na magaganap pagkatapos ng isang buwan. Matapos ng pangyayari ay kinausap ni Javier si Lloyd na kung ganun ba talaga ito ka-confident na mananalo laban kay Newman. Baliw ka ba? Siyempre hindi. Sagot ni Lloyd, siya man ay may mababang antas sa paggamit ng espada, pero kaya naman ito gumamit ng mana heart skill. Samantalang ako ay niwalang alam na kahit ano. Nag-iisip ka ba? Dagdag pa ni Lloyd. Inakala ni Javier na bumalik na ito sa dating ugali dahil sa paghamon kay Newman, pero naisip niya na tila calculated ni Lloyd ang lahat ng nangyayari. Una ay ang paghiwalayin sila para mahamon si Newman, pagkatapos ay ang pagtatalaga nito kay Bayern, bilang kapalit nito sa pamumuno sa kanyang proyekto, tapos ngayon sasabihin niyang hindi siya confident na mananalo sa duel. Hindi ko talaga maintindihan, sabi ni Javier sa sarili, habang bumubuo ng kadiring pangarap si Lloyd. Matapos makabuo at maibilog ang maduming pangarap ni Lloyd, ay nakiusap ito kay Javier na turuan siyang gumamit ng espada, na agad namang tinanggihan ni Javier, at sinabing, una ang trabaho ko ay bantayan ka, pangalawa, ang isang patapong tao na katulad mo, na kapag natutunan ang paggamit ng espada, ay maaaring magbigay ng kapahamakan para sa iba. Sabi ni Javier, so ang ibig mo bang sabihin ay ayaw mo akong turuan?
Kahit na ang pagtuturo mo sakin, gamit ang espada sa pakikipaglaban ay makakatulong sa iyo para magamot ang iyong insomnia. Tanong ni Lloyd kay Javier. Nagulat si Javier dahil pati ito ay alam ni Lloyd. Sinabi rin ng ating bida na alam din nito ang dahilan ng insomnia ni Javier at ito ay dahil na si Javier ay nasa pagitan ng pagiging human at superhuman kung saan napakatalas ng kanyang pakiramdam. Sa ibang salita ay ito ang side effect ng pagiging swordmaster ni Javier. Ano, makikipag-deal ka ba o hindi? Huwag ka na magkaila, kitang-kita naman sa mukha mo na may insomnia ka. Napabugtong hininga si Javier sabay sabing sige, subukan natin. Wala nang bawian, sabi ni Lloyd. Kinabukasan nag-umpisa na mag-training ang dalawa at iniutos ni Javier na tumakbo ito ng 50 laps. Bagamat mukhang tinatamad ay ginawa naman agad ito ni Lloyd ng walang pag-aalinlangan. Ngunit maya-maya pa ay nagrereklamo na ito at sinabi kay Javier na turuan ito ng konti skills. Sabay takbo ulit. Pagdating sa harap ni Javier, inaasar pa niya ito at sinasabi kung ano ang mga iniisip ni Javier sabay patuloy sa pagtakbo. Samantala habang tumatakbo ay nasabi ng ating bida sa sarili na mahirap ang ginagawa niya, pero kung ikukumpara naman sa buhay niya sa Korea ay mas mabuti na ito. Dahil sa Korea ay nakatira lamang ito sa isang maliit na boarding house, at walang kasamang pamilya. Sa trabaho ay maghapong inuubos ang oras sa pagbubuhat ng mga bricks, maging ang magloading, at unloading, sa mga delivery trucks, ginagawa niya lahat ng ito sa pagnanais na balang araw ay gumanda ang buhay nito. Kaya naman sinasabi niya na ang training na ginagawa nito ay walang-wala sa buhay na naranasan niya sa tunay na mundo. Dahil sa nakikitang pagpupersige ni Lloyd ay nagpasya si Javier na ituro dito ang kanyang mga sword techniques. Dahilan para tumaas ang RP ng ating bida. Mula kay Javier sa kasalukuyan ay mayroon na itong 29 na RP. Sa isang banda naman ay kinausap ni Baron Arco si Newman, at sinabing di ito makapaniwala na di ito irerespeto ni Lloyd bagamat si Newman ay naglingkod na sa loob ng 5 henerasyon sa kanilang pamilya, dagdag pa nito na nagkamali ito sa pag-aakalang maayos na si Lloyd. Gayunpaman nakiusap pa rin ito na huwag masyadong pahirapan si Lloyd. At malugod naman itong tinanggap ni Newman. Ngunit paglabas ng opisina ng Baron, lumabas ang tunay na intensyon ni Newman, at sinabi nito sa sarili na ang resulta ng laban ay hindi lagi nagtatapos sa paraang gusto natin, kaya kung sakaling mapatay man niya ito. At di matanggap ng Baron, ay isusunod niya agad ang Baron at ang asawa nito. Sabay aalis sa maliit na village na ito at pupunta sa mas malaking lugar. Pagkalipas ng 1 buwan ay dumating na ang araw ng duel ng dalawa. Makikitang nag-aalala ang mga magulang ni Lloyd para sa kanya. Handa ka na ba, young master? Tanong ni Newman. Sumagot naman si Lloyd na of course, handa na akong talunin ka. Please papindot naman ang subscribe and like button dyan, pampaga niya lang. Salamat.